Kamusta na po kayo? Praise the Lord. Sige po, bago po ang lahat. Ang teksto po na atin pong tatalakayin ngayon ay hangin po doon sa Pilipos 4:6-7 sa Tagalog po. Babasahin po muna. Nasabi po na sa Philippians 4:6-7, huwag, nakapaano ba yan? Naka-plus sa TV? Monitor? Philippians 4. Hindi pa, Pilipo. Philippians 4:6-7. Ay, hindi pa. Philippians 4:6-7. Sige po, pakit-plus. Philippians 4:6-7. Sige po, Pash, basahin na lang po namin. Ito pa na kay Kuya Eli, baka naisama niya sa pagluto. Sabi nito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo ito sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso. At pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Lahat ba tayo kay Kristo Jesus na dyan? Amen. Amen. Palakpakan po natin. Manalangin po tayo sa bahay ko sa may three panalangin. Heavenly Father, Holy and Almighty God, the Creator, the Givers of Life, sa pangalan po ni Jesus, ang Panginoon namin at tagapagligtas. Ama, sa oras na ito, patuloy po kami lalapit sa iyo at itinataas po namin ang gawain ito. At patuloy na inanyahan namin ang iyong banal na Espiritu. At sinasabi mo at tinuran mo sa amin lahat ng aming gagawin. Sabi mo sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and do not lean at your own understanding. Kaya Ama, ikaw ang sinasabunian natin. Wala po akong alam. Para po akong teacher na sisiglang walang laman. I ask your wisdom, understanding, and knowledge. At yung anointing mo, Ama, ay patuloy na sumabuhay ko, sumapuso ko, at patuloy kong itinataas ang gawain ito. Ang lahat po ng narito at nariyan ay patuloy na bigay nyo. Ipuin mo ang kanilang puso, ang pandinig, na sa ganon maintindihan, maunawaan ang ipapahayag mo salita. Ama, samahan mo kami. Sa inyo po ang nararapat na pagpuri. Pasalamat sa mataas na pangalan ni Jesus. Kaming lahat ay magsasabi ng malakas na Amen. Amen. Amen, 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 amen. Ito po, bago tayo mag-umpisa, no? Talaga, pasensya na po kayo. Ang alam ko, alas 6 medyo nahiga nga ako, tumawag si Kuya Eli eh. No? Kaya itong kasama ko sa bahay rito, si Kuya JC, bigla rin nagulat sa akin. Umalis na po siya dahil meron siyang regular na ganito, umaalis po siya. At sa pagkakatap pong ito, ang sabi nga po dito, no, sa ating tatalakayin, lalo na dito sa bansa Pilipinas, sa ngayon, ang sabi nga, kaya po itong verse na ito ang binigay sa akin ng banal na Espiritu na huwag kayo mabalisa tungkol sa anumang bagay. Kasi nga, ang tao, sa ngayon dito, no? Sa mga nakikita ko, ako po'y lumalabas, nakakaulibigo ko po yung mga tao dito, at kadalasan nila yung, andun na yung natawag na pag-iisip, pag-alala, ay katumbas ng stress. Bakit po hindi sila may stress? Unang-una, nasabi nga yung nagiging burden sa tao. No? Apektado po ang kanilang minds, emotionally, physically, practically, and spiritually. Okay lang po kung tayong mga nakakilala sa Panginoon, no? Pagdating sa spiritual, yun ang advantage natin eh. Pero yung mga tao, sabi nga, kita naman yung po panahon po ng tagbagyo, tagulan po dito sa bansang Pilipinas. All over the Philippines, kahit nito barangay namin, nilubog ng baha. No? Siguro, napanood sa TV, may mga PFC. PFC po kayo dyan, napapanood nyo. Karamihan, lalo na sa parting Bulacan, parting Baguio, Benguet, no, makikita mo dyan ang kaya. Sa amin po, sa pamilya namin, bihira kami magbukas ng TV. No, bihira. Bakit? Kasi ang laman ng TV, puro balita. Balita na kung saan ay talagang mag-iisip ka. No? Ayoko na kayo mag-isip dyan. No? At least, kayo, limitado naman ang galawan dyan. No? Amen po ba? Amen. Dito po kasi uso tagbaha. No? Siyempre, pagbaha, ang dami pong apektado. No? Pagbaha, mayroong floods, no? So, sa Benguet, may nangyari, pamilya ang nawala. May bahay ng mga tinangay. Number one.
Number 2 na pinag-iisipan ng pinag-alala ng mga tao, yung flash flood. O yung pagguho. Pagguho, lalo yung nasa matataas na lugar, yung nasa Benguet, sa Baguio, basta na mas tabing bundok, yung po ang pinapakita kadalasan, nababasa sa TV at sa mga Facebook o sa mga, o saan man, sa media. Pangalawa, yung sinasabi nga na pinag-alalahanan ng mga tao dito, yung tinatawag na, di, suunan natin yung calamity, no? Yung bagyo, yung baha, bago yung pangalawa, yung tinatawag na, nabigil na po ba dyan? Sa Jeddah, yung the big one? Nabigil niyo po ba dyan sa Jeddah, yung the big one? Amen. Dito na mangyayari dito sa Pilipinas, yung sinasabi na hinog na para dumating yung the big one. Isa po yung isang napakalakas na lindol na ang natatamaan ng Metro Manila. No, yung tinatawag na Valley Codes, no? Madami po yan. At na-forecast na sa TV. Kaya sila pasora kumagat galing sa Pilipinas na siguro na dinig nila yan the big one na hinihintay na lang. No? Talagang darating daw dito yan anytime. No? Kaya yan, minsan yan ang pinag-aalalahanan ng mga tao, iniisip. Kasi daang libo ang taong mawawala. At ang sinasabi, mga kabahayan, mga building, hanap buhay, ang mawawalan na pag dumating ang the big one na yan. Kaya po, kaya ang tao rito talaga SSS sa isip, sa salita lahat. Yan ang pinag-iisipan sa mga nakakahalubilo po, no? So pag napakupoy nasa labas, sa secular na mga gawain na pinupuntahan ko, na imbitahan tayo, yung pang-uusapan nila. Pagkatapos po ng viral na the big one, meron pa sumunod. Ang sumunod po ngayon yung, siyempre po, kapag may mga kalamidad, nandiyan po yung shortages. No, saan tayo may shortages? Sa pagkain. Di po ba? Ngayon lang, baka ang mamahal dito po ng mga pagkain, gulay, lahat po kasi wala pong transport na makatawid sa bawat bayan. Kaya tumaas po yung mga bilihin ngayon. Yung po nakita ko. At pagkatapos po na isa sa mga pinag-uusapan din po nila yung crisis ngayon, yung laban ng Amerika, Iran at Israel. Isa po yan sa matinding binaba na nagkaroon ng crisis dito sa bansang Pilipinas. Siguro yan po, langis, gasolina ang pinag-uusapan. Diyan naman sa Saudi Arabia, di problema yan eh. Di ba? Lamang ang Saudi pagdating sa langis. Pero dito po sa Pilipinas, ang isang litro po yata ng crudo ngayon, 78 pesos. At ang gasolina yata dito ngayon, kasi si JC sa itong mga ano, may mga sasakyan to eh. Talagang, ang gasolina yata 68, no? At pataas pa raw. So siyempre, pag nagtaas po lahat ng pag tumaas ang gasolina, ay ba, tumaas pa yung singil sa binari ko, yung kuryente. Tumaas, no? Ang laki po ng binabayaran namin. Na lahat ng tao yun, sabi nga, may crisis sa paglalaban ng Amerika, Iran at Israel, crisis po talaga dito na tinatawag. Na isa sa mga pinag-alat, kasi taong barangay po tayo. Kumagamat tayo ay volunteer doon, ay pagkakataong makahalubilo ko po yung mga taong barangay, yung mga nagpupunta, at kilala naman po tayo doon kahit paano po rin ng Panginoon. At yun po, no, hindi nila alam kung saan sila huhugot ng mga pambayad. Lalo na po, pagdating ng katapusan ng buwan, dumarating si Jonah at si Judith. No? Jonah yung mga lahat ng bayarin. Judith na ang lahat ng mga babayaran. Kaya sobrang pag-alala, nai-stress yung mga tao. No? At yung katawag pa, isa pa, yung political instability dito sa Pilipinas. Yung pag-uusapan ay political. Di po ba? Dalawang klase ang political na nandito, isang BBS at isang BBM. Hindi po sila magkasundo at parehas talaga na may mga bagay na sa social media, ang dami pong mababasa ng negatibo. No? Hindi ko na alam, ayaw mo na manood ng TV, ayaw mo nagbukas ng social media. Purihin ang Panginoon dahil ang social media natin, Biblia. Amen? O, yan ang social media natin, Biblia. Meron tayong nabubusan sa Facebook natin, Biblia ang hahanapin natin. Political instability, no? Walang hindi maging maayos. No? At kung huli, itong West Philippine Sea,
ng China, no? Pag nabasa mo rito, napanood mo na umang na raw ang China rito sa Pilipinas dahil nandito yung base ng Amerika, yung mga ganong sitwasyon. Yung kapatid kong si Millet, nakapangasawa po ng taga Palawan, Palawan mismo, at hindi na nga nila iniisip ng mga mag-anak yung asawa ng kapatid ko na po. Tabi po, nakabakaso kami sa Palawan. No? Doon talaga makikita doon talaga mararamdaman yung tension kahit pa paano. Nililibang na lang ng tao yung kanilang buhay doon. Balita rin po ba dyan yung Philippines Sea at yung China? Facebook. Tapos dumating pa rito yung barko ng Amerika, no? Na nandito, ilang barko po yun nandito, yung aircraft na nandito sa bansang Pilipinas, nasa Olongapo, so parang sa paghahanda. Meron pa, no? Yung huli, yung status ng ating criminal crimes dito, no? Dito sa Sansulo, no? Mga eskwelahan, may bullying, no? May mga bata na pumapasok na namabaril na lang, katulad dun sa Leyte, no? 3 bata, pinagbabaril, no? At kung wala ka nga talaga sa Panginoon, yun ang advantage no, sabi nga natin, kayo nandiyan, hindi nyo diyan nasa Jeddah, kayo, focus lang. Nakapokus kayo sa ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kasi dyan sa Jeddah, bahay, trabaho, gawain sa Panginoon. Sabi nga ni Pastor Eddie, medyo maluwag-luwag na dyan ngayon. Kaya tama-tama itong verse na to no? Ito pong verse na to, ibinish. Ngayon po, kanina umaga, no, ako po ay daily, kasi marami pong grupo rito no? Ang daming grupo ang pinadadala ako ng Words of God. Ito, isa yan sa mga pinadala ko kayo ng umaga. Itong Philippians 4:6-7 na huwag kayong mabalisa tungkol sa mga bagay na nangyayari sa paligid natin. Bagkos, no? Sabi nga na hingin natin to sa panalangin sa ating Panginoon. Kasi kung wala, ito ang advantage sa atin. Tayo, pag dumating sa puntong ganito, luluhod talaga natin ito sa Panginoon. Amin tayo? Iluluhod natin ito. Iluluhod natin. Ito yung pinakasabi ko nga, ito ang labang pag nag-uusap kami sa pamilya namin dito. Itong lugar po namin dito sa Mabuhay, sa Santa Rosa, 4 na ngayon, hanggang ngayon, umuulan. 6 na araw na sunod-sunod ang ulan. Binaha po itong lugar na, yung sa amin po dito, hindi kami binaha. Yung kaya lang, paglabas, yung dadaanan namin, hindi makakadaan ang mga sasakyan. Motor, hindi makakadaan talaga. Tinutulig sa kami. No? Tinutulig sa kami rito. Siyempre po, ang anak ko po rito, isang kapitan. Meron naman po siyang ginawa. Sabi nga ng mga ibang tao nagtatanggol pauupo lang ni Kaparet, 3 taon ngayon. Ikadikada ng binabaha itong lugar namin. Ngayon may ginagawa, tinutulig siya pa. Sabi nga siyempre yung mga tao walang magawa, wala. Tayo, lapit tayo dito, isa lang naman ang ating pupuntahan. Bible, magbabasa tayo. Ina-encourage natin yung sarili natin through Bible, sa salita ng Panginoon. Dito po sa barangay namin, dito po sa barangay namin siguro may mga 56 to 58,000 na butante, registered voters. Wala pa yung mga bata, yung mga elders lang yun, from 15 o 56,000. Nag-iisa lang si Kapremo nun. Siya yung ama siya yung tatay ng barangay namin dito At doon po, pag Monday, meron pong flag ceremony. Yung po ang pinagbigay sa akin ni Kapremo bilang volunteers. Sabi nga niya, nag-apply po ako ng Lupon. Hindi po ako tinanggap ni Kapremon. Sabi nga ni Kapremon pa, yun nga una kong aalisin dito sa barangay natin yung magkakapamilya nakaupo. Kasi pag magkakapamilya, nepotism na. Ang panahon na pangkupo ni Kapremon, nag-pray kami. Siya po ang kauna-unahang born again Christian na nakaupo dito sa barangay. Dito po siya sa Santa Rosa, sa buong Santa Rosa. Siya ang kauna-unahang born again Christian po na bilang isang barangay captain, no? 18 barangay po ito. Nag-iisa lang po siyang barangay chairman na born again Christian. Kaya sa tingin ko sa salita po siya ay talagang nandun yung wisdom ng Panginoon na pinagkaloob sa kanya. Imagine po, ang barangay po namin meron 266 employee. Imagine, 266 employee. Pag sinasabi ko po ito sa ibang tao, nagtatanong, gano'n ba kalaki? Siyempre po, yung nakaupo natin kapitan is 15 years.
palitan po sila magkakamag-anak. At purihin po ang Panginoon, sabi nga, sabi ko kay Raymond, kay kasaan ako na ang nagpanalo sa iyo ang Panginoon. Ang istorya mo para kang si Haring David na lumaban kay Goliath. Nabasa niyo po ba istorya yun? Kaya ang David and Goliath, no? At sabi ko ang Panginoon nagpanalo sa iyo. Yan, ang ginawa ni Kapreno sa akin, binigyan niya po ako ng isang slot. Every Monday, plan si Raymond eh. At bago mag-plan si Raymond eh, bago itaas ang bandera, sabi na naman pa, mag-exhort kayo. Within 10 to 15 minutes, mag-exhort kayo ng Bible. Kaya po rin ang Panginoon. Doon po nagkaroon ako ng pagkakataon na every Monday, although may yung oras na yun, makapagtanim po ako ng salita ng Panginoon sa puso ng bawat isa. At sa pagkakataon pong ito ay patuloy na ang salita ng Panginoon ay patuloy natin ipinapahayag. Hindi lang po rito sa bayan ng Santa Rosa. May mga imbitasyon po tayo na ako po ay lumalabas ng bayan ng Santa Rosa bilang volunteers po. No? Ang sabi ko nga, kung dyan sa Jeddah, kung dyan sa Saudi Arabia, from Riyadh to Saudi Arabia, hinuhuli kami. No? Hinuhuli tayo, dinibigib tayo. Persecuted po tayo. Amen po tayo? Ang sabi nga ni Pastor Eric at ni Pastor Oscar kahapon, nakausap ko sila. Medyo may kaluwagan na ngayon. No? Medyo maluwag na ang mga kababaihan, hindi na sila anong tawag doon? Nakabaya, pwede. Mas maluwag doon sa ngayon. Kami nagwa-water baptism ng panahon na nandiyan kami sa Jeddah noon, sa Red Sea na tinatawag. Ano tatawag dito noon? Ingat na ingat kami. Ngayon, open na. No? Wala akong imposible sa Panginoon eh. Ang lahat ng bagay pa sa gawain ng Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Amin po? Kaya po sabi nga nung nagkaroon po ng grand reunion, ang lahat ng mga naglingkod, ang mga lingkod ng Panginoon noong June 15 dito sa may lighthouse sa Alabang, kita-kita kami na Pastor Oscar, yung mga dati kong nakasama sa Riyadh, mga dati nating mga nakasama sa iba't ibang churches dyan sa Jeddah. Isang bagay na pinakamakaganda, pinakamalaking pagpapala na nangyari po sa amin. Biglang nag-plus po lahat ng gawain natin dyan sa Jeddah. Naalala ko po, no? Nasabi nga namin, na pag-usapan nga namin eh, nung panahon namin noon, nakita niyo po ang presensya ng Panginoon. Iningatan po kami. No? Iningatan ng lahat ng nandyan sa loob. Napaka po natin ang Panginoon. No? Yung pag-iingat niya, no? Sabi ko nga, ito Pilipinos 4:67 na ito, na huwag kayong mabalisa. Kasi kung hindi tayo, kung bababaw ang ating pananampalataya, at bago-bago lang tayo, magkakaroon talaga ng mag-aalala ka, magpapakita ka ng kaba. No? Purihin po pakitaon, dahil nung nandiyan po tayo sa Jeddah, mag-asama po kami la Pastor Eddie, la Pastor Oscar, talaga pong puspos kami sa panalangin. Hindi po kami, ano pang araw yung assignment namin, may prayer meeting po kami. No? Hindi po naman laki pong bagay. Sabi nga, ang backbone ng gawain dyan, panalangin. Amen po? Yan. Naniniwala naman po ako na sabi nga po doon sabi nga po no, na kadalasan ng mga Kristiyano na nandyan, walang iba na pwede tayong sandala lalo sa gawain natin dyan. Ilan po ang CIJ, yung Church in Jeddah, na more than 30s na yata, kasi nung nandyan po ako noon, 24 yung bilang ko eh, more than pa. Alam niyo po ng mga panahon na nandyan po kami ni Pastor Oscar, yung Biblia kong ginagamit ko rito. 2 Biblia po, diyan pa sa Jeddah ko na naibigay sa amin. Meron pong puting misyonaryo, Sara ang pangalan, at ang biyahe niyang inuwian ay gwardyado po ng mga Saudis. No? Yung hindi ko nakalimutan ko na po kung anong lugar yun. Patatawag po kami, magkasama kami ni Pastor Oscar. Hindi ko alam kung sino pa yung kasama namin. Mapupunta kami doon sa tinutuloyan ng puting misyonaryo, Amerikana, si Sarah. Ano po dahilan? Kakamustahin lang po kami. Pero yung oras na yon, talagang puspos po ang aming panalangin. At then sa may church, alam na kukuha kami ng Biblia, meron na pong nagpe-pray, meron na pong nag-i-intercede.
No, gabi po yun, hindi po araw. Sa gabi kami dahil sa gabi lang availability ng Sister Sarah na yun. Natandaan niyo pa po yun, Pastor Oscar? Ano si Pastor Oscar? Naka-online po. Naka-online siya. Siya po ang kasama namin nun. Pagkapilat mga Pilipino kayo, pag iba-iba yung pinakita yung ID, ikama nyo na magkakaiba yung mga kumpanya kayo, questionable po kayo. Yun po isa sa mga pinag-iingatan namin na iba po kami kumpanya. Sabagat, pero kami dalawa ni Pastor Oscar, isang company lang po kami. No? Kaya sabi ni Pastor Oscar, kailangan tayong dalawa magkasama, magkasitahan, ipapakita natin ikama, isa lang kumpanya natin. Kaya hindi tayo pwede magsama ng ibang hindi natin kakumpanya dahil unang-una tatanungin, gabi-gabi na, bakit magkakasama kayo? Ganun po kahigpit ng mga panahon na bago ako umalis na ng 2016. No? At pag kami nakarating na ng Bilia, at habang kami nagtatravel, talagang pray namin na walang checkpoint kasi may checkpoint po ng mga panahon na yun na matinding checkpoint sa gabi. No? Ako po, dahil palibasa, nasa restaurant, nasa Paninos po ako, umuwi kami ng gabi, alauna, alas 2 sa madaling araw, pagtagpo ng checkpoint ang aming nadaraanan papunta sa bilya namin. At naranasan po namin na kami checkpoint yung aming cellphone, no? Way back 2015 yata yun. Kahit na 2016, cellphone namin, tinitingnan nila. No? Tinitingnan nila yung cellphone namin, sinecheck nila. Okay, imagine 2015 na yan, ha? 2016 bago ako umuwi. Ganun po, kaya sabi nga na ang advantage nung nandyan sa Jeddah, kaya sabi ng mga puting misyonaryo na nakaharap namin, ang isa sa pinakamatapang, pinakamalakas na Christian na kanilang napuntahan ay mga Pilipino na nandyan sa Jeddah. Ang ipapalakpakan naman po natin ang sarili natin. No? Palakpakan po natin. Tayo, no? Bukod sa matapang na, ang Christian community na mga Pilipino, magaganda ang church, disiplinado, at yung pag-iingat sobra. Yan ang isang bagay na pinuri tayo ng mga misyonaryong puti. No? Kasi ang misyonaryong mga puti dyan, Amerikano, nakakapagdala po sila ng mga Biblia po, no? Kahon-kahon ang dala-dala nila. Walang sita-sita. No, hindi sila sinisita pagka-Amerikano. Bababa sa base nila yan. No? Kasi biyahin nila yan, wala sita. Ang hard time lang po namin, ay yung kami, yung binigay ng Bible sa amin, kung 3 box, 4 na box, sakay-sakay namin yung sasakyan ni Pastor Oscar. Yung ano niya, yung puting Toyota niya. Ilang dala-dala namin. Pag nasita kami, anong pati yung sasakyan namin, pag nakita yung kahon na yun, bubuksan, ano kaya ang pwedeng mangyari, anong pwedeng maganap. No? At purihin po ang Panginoon. Noong mga panahon po niya, kaya nasabi ko nga kanina na dito po sa text sa ating pong mensahe, no? Ang isang dahilan kung bakit may burdens yung mga tao. Siyempre, pag may burdens ka, stress ka. Mind, emotionally, physically, and practically. Yan po, pag wala ka sa Panginoon. No? Kaya tayong mga Pilipino, kayong mga taga-TCF, na ang pamilya nyo na nandito sa Pilipinas, lahat po ba kayo, yung pamilya nyo ay nasa Panginoon na? Say amen? Amen. Parang po konti nag-amen, ha? Amen. No? No? Kasi kapag ang isang pamilya o isang tao nasa Panginoon, dito po sa Pilipinas, ang advantage niya, iniluluhod, inilalapit sa pamamagitan ng panalangin. Malaking bagay ang pananalangin. Yan may nangyari dyan kay Job. No? Isang example sa Biblia na nangyari. Kasi halimbawa dito ang kinakatakutan yung the big one yung flood, kinakatakutan niya. Bakit? Kan may bagyong malalakas, kinakatakutan niya. Bakit? O yung bahay mo, liliparin ng bubong. Pag may plus flood, ang tawag dito, pagbuho, ang daming namamatay, natatabunan ng bahay. Di ba? Pag may nasunugan, sasabi nga nila, mabuti na raw yung nanakawan kaysa masunugan. Mabuti na raw yung mainit kaysa yung may baha. Mahirap po. No, wala namang ulan, walang bagyo, walang earthquake.
crisis naman dyan, yung gera, apektado yung langis natin, gasolina. Ang lahat po ng narito, ang mahal. Na pagkulang sa bigas, lahat, ang kulang lahat. Pero po tayo mga Kristiyano, ang nakaka-bless po sa atin, alam natin, no? Alam natin, meron tayong panghahawakan. Ano pong verse ng panghahawakan natin? Ang daming promises ng Panginoon. Philippians 4:19. Diba? Sino po nakakalam ng Philippians 4:19? No? Diba? Ayun ang isa sa mga pinangahawakan natin. Hindi mo pwede i-flash dyan. No? Dito po sa Bible, meron pong isang example na nangyari sa buhay niya na lahat distracted siya talaga. Kung nabasa niyo na po yung buhay ni Job. Si Amen po, yung mga nakabasa na? Amen. Oh, may sa verse 1 pa lang eh. No? Sabi nga, ano nangyari kay Job ba? Buksan ko lang itong mata ko. Yung nangyari kay... Tingnan, buksan niyo po yung mga Bible niyo. Tingnan niyo sa verse 1. Chapter 1 ng baksan niyo po yung yung Bible niyo kay Job. Sa chapter 1, siya sabi dyan, si Job. Sa ko to. Yan, buksan niyo po. Sabi dyan, si Job, may isang lalaki na tira sa lupain ng Uz, nagngangalang Job. Siya ay isang mabuting tao, isang mabuting tao. Sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Mayroon siya 7 anak, no? Na lalaki at 3 anak na babae. Ibig sabihin si Job, namuhay siya ng maayos, mamuhay po siya na malinis ang kanyang pamumuhay sa harap ng Panginoon. No? Taas po ang kamay ng righteous ngayon. Say Amen. Amen. Siyempre, tayo ay righteous na kapag tinanggap na natin si Kristo Jesus sa ating buhay. Pero si Job, ng panahon niya, nangyari sa kanya, no? Si Job po, ng panahon niya, nakilala po siya na isang, kumbaga sa panahon niya, mayaman po siya. No? Mayaman si Job ng panahon na yun. Bakit nasabing mayaman si Job? Ilan yung camel niya, asno, baka, libo po, no? Kung pag-uusapan. Kasi ng mga panahon na yun, yan yung mga bagay na nagpapahanap buhay, nagpapayaman, no? Pag may mga alaga kang nabanggit natin. Pero, tingnan po natin, tawid po tayo doon sa ibig sabihin, si Job, hindi niya na kailangan nung hindi matatawa na isang kahit isang tuwa. Mayaman si Job ng panahon yun. Bagamat mayaman si Job, hindi po siya nagkasala sa Panginoon. Matuwid pa ang kanyang pamumuhay. Tawid po tayo doon sa verse 13 ng chapter 1. Andiyan po kayo sa verse 13? Amen po? Pero tingnan niyo po doon, no? Isang araw, nagkainan, nagiinuman mga anak niyo sa bahay niyang kanyang panganay at kapatid na lalaki. Sa verse 14, anong nangyari? Walang ano-ano yung dumating kay Job ang isang kanyang tauhan. Sinabi, ito, kasalukuyan po namin pinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ng mga asno. Verse 15, nang may dumating na mga sabeyo, kinuha po nila ang mga baka, mga asno, at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Verse 16, hindi pa na nga nakakatapos. Sabi sa 16, hindi pa ito nakakatapos sa pagbabalita nang may dumating na namang tao nito. At sinabi, tinamaan po ng kidlat ang mga tupa, mga pastor at namatay ang lahat. Isa lang ang nakaligtas. Sa 17, halos tapos, ang sinasabi, ang sabi ng taong nakaligtas, sinalakay po kami ng 3 pangka. No? Sinalakay sila ng 3 pangkat ng kalderyo. Kinuha ang lahat ng kamelyo. Pinatay ang kanyang mga kasama at siya lang ang nakaligtas. Hindi pa halos natatapos magsalita. Anong sumunod doon? Sa verse 18, no? Tinampas po ng napakalakas na hangin ang bahay, bumagsak, nabagsakan ng kanyang mga anak. Patay po lahat. No? Imagine, sa isang araw, nawala ang hanap buhay, ikabubuhay, bahay, at mga anak ni Job.
Palagay niyo pa kaya makakapagpasalamat at makakapagpuri pa si Job sa Panginoon? Makakapagpuri sa ating mga tao sa panahon ngayon. Sa mga nangyayari po dito ngayon, krisis, makakapagpuri po ba ang ating pamilya, ang ating anak kung na-delay ang iyong pagpapadala? No? Sa taas, ng bilihin, pag merong nawala sa pamilya, sa panahon ngayon, makakapagpuri at makakapagpasalamat pa. Si Job, ang tanong ko po, mga kapatid sa pamilya, si Job kaya, makakapagpuri pa, makakapagpasalamat pa sa Panginoon? Amen. Kaya ano po sabi niya sa verse 20? Ang sabi niya, tingnan niyo po yung verse 20. Ngayon si Job, binunit ang kanyang damit, nagahit ng ulo, pagkatapos nagpatira at sumamba sa Diyos. At sabi niya, hubad akong bumalik sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Pulihin si Yahweh. Amen po? Amen. Kabila ng lahat ng pangyayari ito, hindi sinisilihog ang ating Panginoon. No, nagpasalamat siya, nanalangin, nagpatira. Nagpatira yung ginagawa ng mga kapatid natin, yung ba yung nagpatira? No? Ano ba ibig sabihin ng nagpatira? Ano ba ibig sabihin nun? Lalim, no? Patira pa. Nakahulog na ng pagtira. Ha? Parang nakadapa with open arms. Di ba? Sabi niya sa verse 19, ano sabi dyan? Sa verse 20 pala, sa verse 20, no? Nagsamba siya sa Panginoon. No? Hindi niya sinisip, nagpasalamat pa siya. Di ba? Amen? Dito, sa inyo dyan, kayo mga nandyan ngayon, sa panahon ngayon na medyo may kaluwagan na. Amen? So sabi niya, isang bagay dito, doon pa lang sa verse chapter 1 na binasa natin, si Job ay hindi nagkasala sa Panginoon. Isa siyang matuwid na tao. Malinis ang tingin na sa kanya ng Panginoon. Ibig sabihin, righteous man siya eh. Righteous yan. No, sa atin naman, sabi doon sa sa Romans 6:23, sa Romans 6:3-23, sa atin, sa panahon ngayon, no one is righteous, no? Walang nakapasad sa panuntunan ng Panginoon. Amen tayo? Amen? Amen. Oo, lahat naman tayo, nagkasala, nagkamali. Ang kagandahan lang, ang kabutihan, ang nakaka-bless, binigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na tayo ay mapasa Kanya, no? Kaya sinasabi nga sa John 3:16, no? For God so loved the world, He gave His only begotten Son, for so whoever will believe in Him will not perish but have eternal life. Ito ang napakaganda na kayong mga nandyan sa Jeddah at ang inyong pamilya ay narito na mayroon na yung dapat relasyon sa Panginoon. Amin tayo? Amen. Amen. Kayong mga nasa Jeddah, pag-pray natin, sikapin natin, alam mo naman, lahat halos na majority ng pamilya natin dito sa Pilipinas nakakilala na sa Panginoon. Amen? Amen. Kasi kung ang mga lingkod ng Panginoon, kung yung mga servants of God, lalo na yung mga evangelist ng Panginoon na nandito sa lupa, ganoon din po ang ating kalabang si Satanas. Umiikot yan, katulad ng ginawa niya kay Job. No? Lalo na pag alam niya na ang pamilya, ang tatay, nanay nasa malayo at ang pamilya na iwan. Ang daming ino-offer ang kalaban natin Diablo sa bawat pamilya. Amin po tayo? Kaya kayo pong mga nasa Jeddah, tayo pong mga nasa malalayo, sikapin natin ang ating pamilya, ating asawa, ang ating anak, mga mahal sa buhay, kapatid, magulang, ay makakilala at magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Amen? Amen. Amen po? Yan ang challenge po sa atin ngayon ng ating Panginoon. No? Ano yung nangyari po kay Job? Lahat na wala sa kanya. Binigyan pa siya ng isang sakit. Sakit sa balat na nakakahawa, na masakit. No? Kung mababasa niya doon sa chapter 2 pa rin, chapter 2, no?
yung inaasahan niyang asawa niya na magbibigay sa kanya ng encouragement, ano ang ginawa ng asawa niya sa kanya? Hindi kong nakakaalala. So, ano sabi ng asawa niya sa kanya? Hindi ka pag gumagaling. Hindi ka pag gumagaling. Ano sabi ng asawa niya sa kanya? Likuran mo na ang Diyos mo. Sumpain mo. Sumpain mo na. No, sumpain mo na ang Diyos na sinasamba mo para mamatay ka na. Asawa niya. Imagine? Imagine? Diba? Asawa niya yan, ha? Ginanong siya. So, talikuran niya na ang Panginoon na sinasamba niya. Dito sa Pilipinas, sino po sa inyo nakaranas na delay magpadala ng sweldo sa inyong pamilya? Amen. Amen. Alas, majority. Nakaranas kayo, hindi po ba? Oo. Nakaranas lang po tayo, nakaranas tayo. Alam niyo po ang pinakamaganda lang? Ito pong libro ni Hope, isa po ito na talagang na-challenge po ako bilang isang Kristiyano. At na naramdaman ko po ito na salamat sa Panginoon dahil merong isang libro na merong binigay na halimbawa ang ating Panginoon sa buhay po ni Hope. Yung kay Hope, sobrang distraction po ang nangyari sa kanya. Imagine po, no? Sobrang distraction yung nangyari sa kanya. Sobra. Doon pasok na pasok yung kalaban natin si Satanas sa John 10:10 na sa 1 Jesus, no? Pumarito ang magnanakaw o yung diablo para ano? Para magnakaw, pakain, at distract ang iyong buhay. Yan ang magnanakaw. Ito wala ka sa Panginoon, no? Sabalit ang Panginoon, ang kanyang pinagkaloob, no? Iba, buhay na kasiya-siya. Kaya palakpakan po natin ang ating mga sarili. No? Nakasigala tayo sa Panginoon, nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Dumating man yung mga bagay, sabi nga, wala pong exempted dun sa mga bagay na mga naranasan ng tao ngayon. Salamat sa Panginoon dahil meron tayong hope, meron tayong binigyan tayo ng isang halimbawa sa Biblia ng tao na katulad ni Hope. Sabi ko ngayon, alam niyo po yung nangyari. Alam po ng mga kasama natin dyan, sila Pastor Eli, sila Pastor Oscar, sino pa yung mga dyan na kasama namin nun. Ang una ko pong kumpanya, 4 na buwan po akong walang sweldo na naranasan. 4 na buwan. Ang una kong kumpanya, pagtungtong ko po dyan sa Jeddah, sa Riyadh, 1996. 4 na buwan wala. Sino po sa inyo nakaranas na 4 na buwan walang sweldo? Say amen. So wala, no? Wala. So, siguro mayroong 1 buwan, 2 buwan, pero ako po 4 na buwan. Purihin po Panginoon. Dahil ng mga panahon po na yon, meron na pong nahiya sa akin na isang pastor po ng Jesus the Living Water na ako'y sumama sa Bible study. Hindi po ako nagdalawang isip. Bagamat delikado ng panahon na yon, hindi po ako nagdalawang isip. Lalo na nung pagsabi ng Biblia na nabasa ko, sa Mateo 4:4, Matthew 4:4, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amin po tayo? Amen. Man does not live on bread alone, but in every words that come from the mouth of God. Yan po, nung nagbabible study kami, pasok na pasok po sa akin yan. Kaya hindi ko po yan malilimutan. Kahit ngayon, isa yan sa mga ginagamit ng Panginoon, salita ng Panginoon, sa mga tinuturo namin sa mga kulungan, sa rehab, no? Sa bahay bata. Ano ba yung tawag doon? No? Yan po isa yan sa mga ginagamit natin. Kaya purihin po Panginoon. Kaya sabi nga, yung pangalawang kumpanya ko, ako po'y bumalik. 1996, ako'y umuwi ng 1998. Sabi yan lang, dapat di na ako bumalik eh. Nakaranas ako ng mga bagay na hindi kaaya-aya. 1998, pagbalik ko po roon, yung kumpanya papasukan ko, 6 na buwan walang sweldo. Imagine, 6 na buwan. Una, 4 na buwan. Ngayon, 6 na. 6 na buwan. Ay sabi nga po ng mga kakilala ko rito, sabi sa misis ko, baka daw may asawa na ako dyan kita, baka daw ako ay nagsusugan, baka daw, puro negatibo na po talaga. No, yun na po yung panahon. Nung 6 na buwan na yon, hindi na po ako nakauwi ng 4 na taon at 5 buwan.
Imagine, ang karugtong po na yun, 4 na buwan, 4 na taon at 5 buwan bago ako nakauwi. Yun po yung panahon na sabi ko nga na yung Job, yung nabasa ko, sabi ko kulang pa to eh. Kaya sabi nga po ng mga tao na kakilala sa akin, may ano na raw ako, TNGA, ganun ganito, ganyan, negatibo na po sinasabi sa akin at negatibo na po ang pinapalabas, ano nila sa pamilya ko. Dahil ng mga panahon po na yon, ako po, nung 6 na buwan na hindi ako sumusweldo, nag-pray po ako noon. Nanalangin po ako. Anong panalangin ko? Sabi ko, Panginoon, bigyan mo ko ng isang kumpanya na papakasuhan ko na hindi madidelay ang aking sweldo. Ako po'y nagtatrabaho sa isang kumpanya. Pag-uwi ko ng bahay ng alas 6, may extra po ako. Ang ina-extrahan ko po, construction. Construction po ang na-extrahan ko. Kaya sabi nga, ang tindihan. Noong panahon po na yun, ang inig ko naman po sa Panginoon. Wala akong nilaktawan Bibles. Lahat po ng gawain ng Panginoon. Sinamahan ko. Nagkaroon po ako ng ibang ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Hindi po ko nainip. Yung pamilya ko rito na hindi ko napapadala ng 6 na buwan. Hindi ko na alam kung ano yung ginagawa nila dito para sila makatawid ng kanilang gabubuhay. Pero sabi ko, malawak at makapangyarihan ng Panginoon. Pangako niya, Hebrew 13:5, no? Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Pinanghawakan ko yun. Pinanghawakan ko yung Philippians 4:19. Ang sabi ng Panginoon, di ba? Napakayaman ng ating Panginoon para tustusan niya ang ating pangangailangan. Hindi man tayo natustusan financially, pero yung pag-iingat ng Panginoon, protection, no, ang pag-iingat, pagpapala ng Panginoon, hindi lang financially, yung proteksyon, pag-iingat, wala kang karamdaman, wala kang sakit, ay isa ng pagpapala sa Panginoon. Palapakan natin ng Diyos. Yan, palapakan natin. Dahil kayo, hindi nyo nakikita ang pamilya nyo, maaaring sabihin ng pamilya nyo, okay kayo, okay sila. Pero yung sabi nga, yung panahon dito ngayon, okay, pag nasa Panginoon ka, talaga salamat. Sabi nga po doon sa Philippians, sa 1 Thessalonians 5:16-18, diba? Pray without ceasing. Sabi gano'n. Kung sabi sa 1 Thessalonians 5:16, manalangin na kung magsawa, no? Sawa po. Ito yan, sa Tagalog, ang sabi ko rin sa Tagalog, magalak kayong lagi. Matyaga sa panalangin, no? Yan, and pray without ceasing. Ipagpasalamat niyo sa Panginoon ang lahat ng pangyayari ito dahil sa pangalan ni Kristo Jesus, ang lahat ng mga pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Pray without ceasing and give thanks to the Lord in all circumstances. Pagpasalamat po tayo. Ano ba mahalaga? Yung may pera ka, wala ka namang buhay. Mahalaga ang buhay ka. Ano yung mahalaga? Meron kang magandang sasakyan, magandang bahay, eh ikaw naman ay nakahiga sa banig. Sa higaan. Ang mahalaga, buhay at malakas tayo. Kaya sabi nga sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. No, lahat ng bagay magagawa natin sa lakas na kaloob ng ating Panginoong Jesus. Hindi dapat tayo maghina. Kung yung mga bagay na nangyayari ngayon, patulad kay Job, no, lahat distracted siya. Kung ngayon ang Pilipinas ay nasa sa state of, alam naman natin, crisis, sa lahat ng angulo crisis, pero meron tayo, Christ is our Lord and Savior. Amen? Amen. Yan, no? Napakahalaga po sa buhay po natin, ang relasyon natin sa ating Panginoon. Napakahalaga. Hindi po pwedeng hindi tayo magkaroon ng mga bagay na ikakahinan natin. Lalo na po siya, isang bagay po na pinagmamalaki ko at ako'y tuwa ng TCF Jeddah. No, ilang years na ba? Ilang years na? 23. 23. 23. 23? Yeah. 23? No, imagine 23. No, imagine 23. Na hindi mo sabi nga, tayo nung panahon na si Angie namin nung nandyan, sabi nga, small church tayo eh. Kaya marami pong churches na alam ko, kahit sa Riyadh,
Yung small churches, nakipagsalig na sa ibang churches. Pero imagine, blessing ng Panginoon. Hanggang ngayon, matatag ang PCF-IN. Amen? Amen. Well, oo. At lalong pinatatatag na ang Panginoon sa lahat ng anggulo. Pag titignan mo, wala na dyan si Pastor Oscar. Tumatakbo pa rin yung itinayo ng Panginoon para sa mga Pilipino na katulad natin na walang, sabi nga, ako isa sa mga hingaan tulad ko, yung buhay natin tayong mga nandyan sa Jeddah. Yung nakaraang mensahe ko, sabi natin, para tayong yung babae Samaritana na nakatagpo ng Panginoon. Saan? Sa balon. Sa balon. Sa balon. Amen. No? Tayo yun. Tayo. Saan natin nakatagpo ang Panginoon? Ang duwag-duwag ng Pilipinas, ang daming Christian church. Diyan tayo sa Jeddah nakakilala. Amen? Amen. O saan yung Jeddah, ang daming nagpe-persecute, ang daming mga bagay inuhuli, pinapersecute. Ano pa? Wala tayo naman po, naniniwala, anytime, pwede nang bumalik ang ating Panginoon. Amen? Sino po rito ang namimiss na makahalubilo, makasama ang ating Panginoon Jesus? Say amen. O lahat naman po, no? Wala. Lahat tayo makakaranas po niya. Kung taimtim at tapat, sabi nga sa ating salita, trust in the Lord with all your heart. Sa Kanya tayo dapat magtiwala ng buong puso at lubusan. Say amen sa nagtitiwala ng buong puso at lubusan sa Panginoon. Amen. Amen. Pakpakan natin ang Panginoon. No? Alam niyo po ito, no? Ito ang nakaka-bless. Doon po sa chapter 42. Punta po kayo sa chapter 42 ng buhay ni Job. Say amen kung nandiyan po kayo. Amen. Amen. O yan. Basahin niyo po yung sabay-sabay, yung verse 10. Hanggang verse 12. Verse 10. Verse 10. Hanggang verse 12. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, basa. Verse 10. Chapter 42. Verse 10, chapter 4. Chapter 42. Verse 10. Hanggang 12. Diba? Kung may Tagalog, yung mga Tagalog na babasa. 42. Verse Verse 10 to 12. 42, 10 to 12. Yan ang po yung uling verse natin. Sige. Sige na, 1, 2, 3. At inalis ng Panginoon ang pagkabihag ni Job nang kanyang idalangin ang kanyang mga kaibigan at binigyan ng Panginoon si Job na makalaya ang higit ng dami kaysa tinitangkilik niya ng dati. Hanggang 12. Nang magkagayoy, nagsipagparoon sa kanya ang lahat niyang mga kapatid na lalaki at babae at lahat na naging kakilala niya ng una at nagsikain ng tinapay na kasalo niya sa kanyang bahay at nakipagdamdam sa kanya at inaliw siya tungkol sa lahat na kasamaan na pinasapit sa kanya ng Panginoon. Bawat tao na may nagbigay sa kanya ng isang putol na salapi at bawat isay ng isang singsing na ginto. Verse 12, sa gayoy pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Job na higit kaysa kanyang pasimula at siya'y nagkaroon ng 14,000 tupa at 6,000 kamelyo at 1,000 tuwang na baka at 1,000 asnong babae. Praise the Lord. Amen. Palapakan po natin ang pagkakabasa sa ito ng Panginoon. Amen. Palapakan po natin. Yan. O, sabi kaya, ano ang nangyari kay Job? No? Ibinalik sa kanya ng Panginoon. No? Ang lahat ng nawala sa kanya, maging yung anak niya, binigyan ulit siya ng kanyang anak. No? Dinoble yung mga nawala sa kanya. Tandaan niyo po mga kapatid, no? Basta po tayo nanatili sa presensya ng ating Panginoon. Ano man yung dumating sa ating mga bagay na hindi
kaaya-aya o mga bagay na nasaktan tayo. No? Diyan pinakita po ng ating Panginoong Diyos, no? Na ibinabalik niya mas doble pa Amen. sa mga nawala. Amen po? Ano ba ang nawala sa atin? Ako po 4 na buwan hindi nakasweldo. 6 na buwan hindi ako nakasweldo. Amen po? Ang buhay ko po muntik nang mawala. No? Ako po ay ma-COVID-19. Survivor po ako ng COVID-19. Halos ako po ay lupay-pay na. No? Pinakita 4 sa isang araw, 4 na oxygen ang nakahalera sa akin. 8 dextrose ang nakasaksak po sa katawan ko. Pinakita ko po yan sa mga tao na pupunta rito. Pinakita, hindi po sila makapaniwala. 8 dextrose ang nakasaksak po sa akin. Magbuhay lang ako. Pero nung pang-10 araw ko po doon sa aking silid, meron pong pinaramdam ang ating Panginoong Hesus sa buhay ko. No, yung healing touch ng Panginoon. Kaya narito po tayo, palakpakan ang ating Panginoon. No? Hindi lang sa pera, hindi lang sa bahay, hindi lang sa lupa, hindi lang sa kayamanan. Ang pinakamalaga, ang pinaka-importante sa ating mga mananampalataya, tayo ay humihinga ng libre. No? Yung hininga natin, libre. Dito po, pag may sakit ka, may bayad po ang oxygen. Dito, pag nasa Panginoon ka, libre at patuloy kanyang iingatan. Kung malakas ang iyong pananampalataya, kung may sakit ka, declare you are healed in the name of Jesus. Amen po. Amen. At lahat ng bagay sa atin, pag ang Diyos, ang Panginoong Isus, ang nasa puso natin, wala pong imposible sa Kanya. Ang imposible sa tao ay posible sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. No? Naniniwala naman po ako nasa araw na ito na tayo na mga anak, tayo na mga kapamilya ng ating Panginoon, lingkod ng Panginoon, tayo mga kaibigan ng Panginoon. Kung ano, yung mga bagay na ginawa, sabi nga si Jesus noon, ngayon, magpakailanman, ay hindi po nagbabago. Patuloy po tayong iingatan. Malayo man kayo, nandiyan kayo sa Jeddah, nandito sa Pilipinas, ang inyong mga mahal sa buhay, wag na po kayong, sabi nga, wag na po kayong umikot para sa ibang bagay pa. Focus po tayo sa ating Panginoon. Hindi natin nakikita ang Panginoon, subalit nararamdaman natin siya na siya patuloy na kumikilos sa ating buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon po tayo. Tumayo po tayo at sabay-sabay po tayong manalangin. Say amen po. Kung nakita tayo na. Amen. Ama namin Diyos sa langit, banal at makapangyarihan sa lahat. Diyos na may likha ng aming buhay. Diyos na patuloy nagbibigay sa amin ng lakas. Patuloy nagbibigay sa amin ng wisdom, knowledge, and understanding. Diyos na kung saan yung very favorable ang lahat ng aming sinasangguni Jesus. sa kanyang paanan ay patuloy mong tinutugunan, Panginoong Yesus. Salamat po. Salamat. Lalong-lalo na dito po sa aking mga kapatid na nandito sa Jeddah na sila po ay patuloy nananampalataya. Hindi kanila nakita, subalit alam ko, kapiling kanila. Kapiling mo sila. Amen. Sabi mo nga kung saan nagkasama ang 2 o 3 sa kalagitnaan ay ang pangalan mo, Jesus, ay kasama mo sila. Amen. Dalangin ko, Ama, patuloy na sila bigyan mo ng proteksyon. Patuloy na samahan mo sila. Patuloy na ang TCF Jeddah, yung mga Christian Church, kasi IJ, maging sa Riyadh, lahat po ng mga Kristiyanong mananampalataya kay Jesus, patuloy na pagpalain mo, balutin mo ng iyong banal na dugo ang kanilang buhay from head to foot, inner and outside ng kanilang pagkatao, Ama. Samahan mo at patuloy na lumawig ang mga salita mo sa buhay ng bawat isa. Panghawakan nila ang mga salita mo dahil lang tinuro mo, sinabi mo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang nagmumutawi sa bibig mo. Ama, maraming salamat dahil tinuro mo rin sa amin na ikaw ang tunay ng tinapay ng buhay na nagbibigay buhay. Ikaw ang aming inumin na living water. Ikaw ang puno. Ikaw ang tunay na puno at kami ang mga sanga at kami mananatiling nakamit sa iyo. Patuloy na kami lalago, patuloy na kami mabumunga. Ama,
yung bunga ng banal na Espiritu ang siyang patuloy na mamunga sa bawat isa sa amin. Ama, basbasan mo at patuloy na bigyan mo ng wisdom, knowledge and understanding si Pastora Claudette, Jesus. si Pastor Eli, si Pastora Cha, at ang lahat ng workers ng TCFIM, Pastor Oscar, Jesus. sa lahat po sila, na hindi ko na po mabanggit ang mga pangalan. Nakasama ko po sila sa araw-araw kong panalangin itong TCS family na ang aking pong nakagisnan nung ako po'y nandiyan sa Jeddah, simula pong na ako'y nandito, kasama ko po sila sa aking panalangin. Maraming pong salamat, Ama. At dahil alam ko na ikaw ang aming itinataas, ikaw ang aming ipinagmamalaki sa buhay namin, Jesus, nang dahil sa iyo, kami po ay nabubuhay. Maraming salamat at patuloy na pagdalan mo ng kaluluwa yung mga Pilipina na uhaw sa salita mo, Panginoon. Idako mo sa lugar ang kanilang panyapakot dito sa Panambahan TCIF Jeddah. Ama, maraming salamat po at sa iyo po namin ibinabalik ang mataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Thank you, God.